Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang nalalapit na laban nitong ating kababayan na si Mike Plania kontra Angelo Leo ng Mexico. Fight schedule Enero 31, taong kasalukuyan. Doon gaganapin ang bakbakan sa White Sand Event Center, Plant City, Bansang Amerika. Mga kaibigan, maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis, pero bago natin yan simulan, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po yung ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share at higit sa lahat sa pag-subscribe. Libre lang po yan mga kaibigan at malaking bagay na po yan dito sa ating munting channel. Maraming salamat po. Okay, alamin muna natin kung sino alyamado at dihado sa bakbakan. Paano natin malalaman ito? Malalaman natin yan doon sa kanilang skills, karanasan, at syempre, idagdag na rin natin ang kanilang physical na appearance. Unahin natin sa panig ng Mexicano na si Angelo Leo. Itong si Angelo Leo po ay may impresibong kartada. 22 wins with 10 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit walang naitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. May edad na 29 anyos, height 5 foot and 6 inches o 168 cm, reach 69 inches o 175 cm, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 45.45%. Huling napalaban ang boksingerong ito, Nobyembre 1, 2023. Nakalaban po nito mga kaibigan si Nicolas Polanco, na kung saan panalo by technical knockout sa kasiyam na round itong si Angelo Leo. Pagdating sa eksperyensya o karanasan nitong si Angelo Leo, mga kaibigan, dati po itong world champion or nag-world champion ito noong 2020. Nakalaban niya si Tremaine Williams na kung saan pinaglalabanan nila ang bakanting WBO World Super Bantamweight title. Panalo itong si Angelo Leo sa kanyang laban kay Tremaine Williams by unanimous decision. Noong 2021, dinipinsahan ni Angelo Leo sa kanunang pagkakataon ang kanyang WBO laban kay Stephen Fulton, na kung saan natalo itong si Angelo Leo by unanimous decision. Yun ang kanunang niyang talo po mga kaibigan at unang kabiguan sa pagdipinsa sa kanyang titulo. Pagdating sa skills nitong si Angelo Leo, boxer puncher. Willing sa brulan o tututuro bakbakan. May counter-punching ability, defensive style, may pressure fighter style. Volume puncher ito. Taglay ang timing, madidi na suntok. At isa sa nakikita kong butas naman kay Leo. Bagamat may magandang depensa na ito, pero may butas. Oo. Maganda kanyang depensa, pero may butas. At marunong din tumanggap ng suntok ito mga kaibigan, which is ito po ay isang boxer puncher na kung saan nakatutok sa hand speed, power, timing at accuracy. Maging sa footwork. May footwork din ang boksingerong ito mga kaibigan. Napakaganda ng footwork din ito na kung saan ginagamit ang ring, in and out, ganyan. Mike Plania, ating kababayan, ay may impresibong kartada, 29 wins with 16 wins coming by way of knockout. May 3 talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 3 talo, isang bisis lamang ito nakatikim ng knockout. Oo. May edad na 26 anyos, height 5 foot and 5.5 inches, reach 65.5 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 55.17%. Huling napalaban, Disyembre 18, 2023, nakalaban niya ay ating kababayan din na si Daniel Nicolas, na kung saan panalo si Mike Plania sa kanyang comeback fight by first round knockout. Natikman naman ni Plania ang talo by knockout sa kanunang pagkakataon. Yung laban niya kay Elijah Pearce noong Agosto 4, 2023 po mga kaibigan. So ngayon, nakabalikwas na itong si Mike Plania dahil sa kanyang huling laban, naipanalo niya mga kaibigan. Eksperyensya o karanasan ni Mike Plania, bagamat hindi pa ito naging world champion, pero yung uri naman ang kinalaban ng ating titingnan. 2018, nakalaban nito si Juan Carlos Payano. Sa mga boxing fans na hindi gaano kilala si Payano, naging world champion niya noon.
2022, Rais Alim, na kung saan talo si Plania by unanimous decision. Elijah Pearce, na kung saan kasalukuyang nasa world ranking sa 1 to 15 sa 4 major title belts. Doon nakatikim ng knockout naman si Plania sa kanang pagkakataon sa kamay ni Elijah Pearce. Skills ni Plania, boxer puncher din po mga kaibigan. Pressure fighter style, willing sa brulan, utututo na bakbakan. Defensive style, which is yung kanyang pagbabakpidal. May counter punching ability din itong ating kababayan. Kakulangan ni Plania, tipid kung bumato ng suntok. Kulang sa depensa. Pangatlo, medyo may kahinaan pagdating po sa pag-a-adjust sa aktual na laban. Kasi sa boxing po mga kaibigan, dapat open ka na makapag-adjust, tulad ni Canelo Alvarez, ni Casimero, na mahusay mag-adjust ng kadepende sa style ng kanyang makakalaban ganyan. Pero yun nga, doon kay Saul Canelo naman, doon sa laban niya kay Bivol, hindi niya nakayang i-adjust ang galaw ni Bivol, at isa pa, hindi naman niya division yon. At siya na rin may sabi noon na hindi siya hiyang doon. Ganun pa man mga kaibigan, ang talo ay talo talaga. Okay. Comparison tayo. Pagdating sa height and disadvantage, half inch lang ang diferensya sa tangkad. Ngunit dito sa kanilang reach, 3.5 inches po ang inilamang sa haba ng galamay ni Leo. Kung saan gamit na gamit ito sa long range na suntukan. Dahil boxer puncher ito mga kaibigan, so ibig sabihin may kakayahan din yan sa pumanatili sa kanilang distansya sa kanilang makakalaban. Pero malimit talaga na lumalaban sa brulan o tututo na bakbakan. Dito naman sa power, 10% lang din ang ikinilamang nitong ating kababayan. So maliit lang din ang diferensya. Activity, parehong aktibo ang dalawang maglalaban, na kung saan puro impresibo ang kanilang mga panalo sa kanilang pinakahuling laban. Karanasan, alamang si Angelo Leo dahil minsan na siyang nag-world champion. Pero may laban na rin si Mike Plania dahil may mga ex-world champion din siyang kinalaban. At lalo na sa skills po mga kaibigan. Dahil parehong boxer puncher, talagang ito yung tinatawag na patay kung patay mga kaibigan. Okay, real talk prediction ang ating gagawin sapagkat kababayan natin ang mapapalaban. Panalo o talo, Mike Plania ako dyan. Pilipino. Pag Pilipino kasi mga kaibigan, panalo o talo, sa Pilipino po talaga ako. Okay, real talk prediction. Angelo Leo, by unanimous decision. Tanging chance ni Mike Plania, knockout para makapiho sa panalo. Dahil tipid siya kung bumabato ng suntok. Real talk yan. Tipid kung bumabato ng suntok. Umaasa lang sa one punch, knockout. At may chance naman siya mga kaibigan na maka one punch knockout dito kay Angelo Leo dahil mahilig nga itong si Angelo Leo sa close range. Oo. Hindi rin magkalayo ang kanilang galawan. Pressure fighter si Mike Plania. Si Angelo Leo naman, defensive style, pero gusto yung close range sa suntukan, na kung saan pwedeng makalusot ang isang suntok ni Plania na kayang mag-knockout kay Angelo Leo or magpabagsak kay Angelo Leo mga kaibigan. So may chance naman ang ating kababayan. Pero yun nga, kung mawi lamang ito sa puntusan dahil sa volume puncher itong Mexicano, delikado siya sa puntusan na matalo itong si Mike Plania. At delikado din na makatikim din ng knockout dito si Mike Plania. Dahil siyempre, kung marami ba naman ang kanyang tatanggaping suntok mga kaibigan, imposible naman na hindi yan magkaroon ng damage o pinsala. Siyempre, yung impact, kung masunod-sunuran ng tama po mga kaibigan. Kaya may chance pa rin na makuha din ni Angelo Leo ang knockout. Pero dito, sa aking pananaw, once na mawila sa puntusan, yun nga, malaki ang chance ng Mexicano. Dahil mas marami kung bumato ng suntok ikumpara dito sa ating kababayan, mga kaibigan. Pero yun nga, ang tiwala ko pa rin kay Mike Plania, ay nandoon. Siyempre, kababayan natin yan mga kaibigan. Pero yun nga, sana, in-improve ng kanyang team ang mga kakulangan ni Mike Plania. Yun nga, yung nasabi ko na kanina, yung mga kakulangan nitong ating kababayan na sana napunuan ng kanyang team. Oo, para naman
itong si Mike Plania, palang araw, maging isang world champion. Oo, sana naman. Oo, na maging isang world champion. Bata pa kasi ito mga kaibigan. 26 years old pa lamang. Napakahaba pa ng kanyang journey dito sa sports na ito, which is dito po ay sa boxing. Hanggang dito na lamang. Ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.